Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagtalaga ng halos 1,000 pwersa ang Philippine Army na aantabay sa seguridad para sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 at ito'y sa lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Inihatid ng Philippine Air Force aircraft ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit sa Luzon at Mindanao at inatasang magbigay ng seguridad sa mga tauhan ng COMELEC at iba pang tauhan ng gobyernong may tungkulin na kaugnay sa halalan. Inatasan din silang tiyakin ang pagkakaroon ng mga asset ng transportasyon, mga sistema ng komunikasyon at iba pang kagamitan na maaaring gamitin sa pagsasagawa ng halalan. Binigyang diin ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang makabuluhang responsibilidad ng mga sundalo sa darating na botohan at iyan ay upang isagawa ang karapatan sa pagboto at upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Dahil sa nabubuong tensyon sa pagitan ng Israel at militanteng grupo ng Lebanon, maraming OFW ang nagnanais lumikas dito. Narito ang buong ulat. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Alert Level 3 ang bansang Lebanon dahil sa pinangangambahang namumuong tensyon ng Lebanon at Israel. Ito ay matapos ang palitan ng putukan ng militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah laban sa Israel. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ipinaalam na sa mga Pilipino ang voluntaryong pagpapauwi sa kanila mula Lebanon. Dagdag pa niya, nais iwasan ng ahensya na maglikas ng mga Pilipino habang may gera o tensyon. Kaya naman payo niya, lumikas na hanggat wala pang mabigat na tensyon. Sa kasalukuyan, mayroong tinatayang 17,000 overseas Filipino workers o OFWs sa Lebanon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nakapagtala ang Bulkang Bulusan ng 87 volcanic earthquakes kamakailan batay sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa bilang na ito, 29 volcano-tectonic lindol na nag-uugnay sa pagkasira ng bato na nagaganap 1 hanggang 8 kilometrong lalim sa southern at western sector ng bulkan. Sa kabila ng aktibidad, nananatiling walang alert level ang Bulkang Bulusan bagamat may mataas na pagkakataon ng steam-driven o phreatic eruptions ang nagaganap sa crater o summit area nito. Iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapaalala sa mga residente malapit rito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 87 volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Bulusan. Mga OFW sa Lebanon nais nang lumikas matapos madamay ang bansa sa gulo sa Israel. NTF-WPS pinabulaanan ang paglilinaw ng China sa banggaan sa Ayungin Shoal. Proklamasyon ng mga pasaway na kandidato sususpendihin. Pagbibigay halaga sa mental health ng mga empleyado, binigyang diin ng CSC. Team Philippines patuloy sa pagkolekta ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tiyak na sususpendihin ang proklamasyon. Iyan ang sinisiguro ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga pasaway na kandidatong nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa halalan. Sakop nito ang mga kasong may kinalaman sa paglabag sa premature campaigning, vote buying at illegal campaigning. Gayon din ang mga isinampa ng COMELEC Task Force at maging ng mga pribadong individual. Ayon sa pinakahuling datos, mayroon ng 165 petisyon para sa diskwalifikasyon ng mga nagsagawa ng premature campaigning.
Sa pagsulong ng kamalayan sa mental health, ipinaalala ng CSC ang kahalagahan nito sa mga empleyado na dapat pahalagan rin ng mga ahensya ng gobyerno. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bilang pagbibigay halaga sa mental health ng mga empleyado sa bansa, ipinaalala ni Civil Service Commission o CSC Chairperson Carlo Nograles ang kahalagahan nito. Sa paggunita ng Mental Health Awareness Month, ang mga ahensya ng gobyerno ay hinikayat ni Nograles na bigyang prioridad ang mental health ng 1.9 million state workers sa bansa. Ayon sa kanya, nararapat na kilalanin ang mga trabahong ginagawa ng mga empleyado sa araw-araw kung saan mas magagawa ng mga ito ang kanilang mga tungkulin kung sila ay nasa mabuting kalusugan hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa isipan. Paliwanag pa niya ang pagkakaroon ng mga team building, aktibidad at iba pang mga programa ay makakatulong sa pagbibigay suporta sa mental health ng bawat Pilipino. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa mandato ng mga International Maritime Law, ang Philippine Coast Guard o PCG ay nakatakdang magsagawa ng pagsisiyasat at pag-iimbestiga sa pangyayaring naganap sa Ayungin Shoal. Ang insidente na dulot ng mapanganib, ilegal at walang ingat na pagmamaniobra ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ay nagdulot ng pinsala sa isang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa at sineseryoso sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 87 volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Bulusan. Mga OFW sa Lebanon nais nang lumikas matapos madamay ang bansa sa gulo sa Israel. NTF-WPS pinabulaanan ang paglilinaw ng China sa banggaan sa Ayungin Shoal. Proklamasyon ng mga pasaway na kandidato sususpendihin. Pagbibigay halaga sa mental health ng mga empleyado, binigyang diin ng CSC. Team Philippines patuloy sa pagkolekta ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay National Security Council o NSC Secretary Eduardo Año, tuloy pa rin ang resupply mission sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa mga Philippine vessel. Paglilinaw naman ni Armed Forces of the Philippines o AFP Commander Vice Admiral Alberto Carlos, regular ang ginagawa nilang resupply mission na kaakibat ang mahabang pasensya at profesionalismo kung makakaengkwentro ang China upang maiwasan ang anumang aksidente. Nananawagan naman si Philippine Coast Guard Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan na sumunod ng China sa probisyon ng UNCLOS at COLREGS upang masigurado ang seguridad ng magkabilang panig. Matapos ang pahayag ng China sa nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal, ipinahayag ng NTF-WPS na sanay na umano sila sa pagsisinungaling ng China. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Iginiit ng China na provocative ang ginawang resupply mission ng Philippine vessel na Eunice May 2 sa BRP Sierra Madre. Pinabulaanan ito ni National Task Force on the West Philippine Sea Assistant Director General Jonathan Malaya kasunod ng sinabi ng China na naaayon sa batas ang pangaharang nila sa nasabing vessel. Ang nasabing pangaharang ay nagresulta sa pagbangga ng China Coast Guard sa vessel ng Pilipinas. Iginiit din ni Malaya ang paratang na ang Eunice May 2 ang bumangga sa China dahil malinaw na pumapakaliwa ang China Coast Guard kaya ito bumangga sa Philippine vessel.
Ayon naman kay DND Secretary Gilberto Teodoro, ang nasabing kolisyon ay nakakabahalang patuloy na paggawa ng China ng mga illegal na maneuver sa West Philippine Sea. Aniya tuluyan ng nilalabag ng China ang kahit na anong konbensyon ng international law. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang Philippine Coast Guard sa pag-iimbestiga sa nangyaring insidente. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos makatanggap ang BI ng mga reklamo ukol sa Peking e-travel sites, binalaan nito ang publiko na mag-ingat at ipagbigay alam sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maaksyonan. Nilinaw ni BI spokesperson Dana Sandoval na libre ang mga e-travel service at ang anumang website na ginagamit ang logo nito ay isang scam. Samantala, maaari rin namang magsampa ng reklamo ang publiko online sa cicc.gov.ph/report. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 87 volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Bulusan. Mga OFW sa Lebanon nais nang lumikas matapos madamay ang bansa sa gulo sa Israel. NTF-WPS pinabulaanan ang paglilinaw ng China sa banggaan sa Ayungin Shoal. Proklamasyon ng mga pasaway na kandidato sususpendihin. Pagbibigay halaga sa mental health ng mga empleyado, binigyang diin ng CSC. Team Philippines patuloy sa pagkolekta ng medalya sa Asian Para Games. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.